Good morning, mga kapatid! October 23 na po, marhay na aga sa mga kapatid natin sa Bicol. Ang aming pong panalangin sa inyo at sa iba pang mga kapatid natin na nakararanas ng sama ng panahon simula pa po kahapon. Bunsod pa rin po yan ng pag-iral ng Bagyong Christine sa bansa. Kasunod po nito, tututukan ng Good Morning Kapatid at ng buong News 5 ang mga apektadong lugar ng bagyo ngayong araw. Ang amin pa rin pong paalala, doble ingat lalo na sa mga kapatid nating nakararanas sa mga pagbaha. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, posible rin po ang mga pagguho ng lupa sa ilang lugar. Yan at ang iba pang balita ngayong araw, pasadahan na po natin. Hindi pa man po nagla-landfall, matinding ulan at baha na ang dala ng Bagyong Christine sa Kabikulan. Nalubog at tinangay ng rumaragasang baha ang ilang bahay sa Albay at Camarines Sur. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Hey, tulong naman dyan! Pumasok na! Grabe! Oh, gusto lang ilog na dito! Rumaragas ang baha na sinabayan ng malakas na buhos ng ulan. Ganito hinagupit ng Bagyong Christine ang barangay Bonbon sa bayan ng Libon sa Albay. Sana, hanggang bubong na yung tubig. Sa sobrang taas ng tubig, halos bubong na lang ang makikita sa ilang bahay. Ang lalaking ito natrap na sa loob ng kanilang tahanan, habang ang isang residente nilangoy na ang baha. Yan po, lalong lumakas ang baha. Patulong po, patulong. Yan po, oh. Pinasok din ng tubig ang bintana ng bahay na ito. Ayan! Nabubong sila dumaan! Ingat kayo, ingat! Ang ilang residente umakyat na sa bubong. Humawak sila sa lubid para makalapit sa ikalawang palapag ng isang gusali na hindi pa naabot ng baha. Wala namang nagawa mga residenteng ito kundi panoorin na lang ang mga bahay nilang nalubog at tinangay ng baha. Isa-isa itong inanod ng rumaragas ang tubig. Ang mga residente namang ito, pinatulay sa alambre ang pagkain patawid sa kabilang bahay na pinaghihiwalay ng binahang kalsada. Hindi rin nakaligtas sa matinding baha ang Legazpi City. Kanya-kanyang sampa na sa bakal ang mga lalaking ito para hindi sila tangayin ng rumaragas ang baha. Kasabay ng malakas na ulan, nagbabala ang PHIVOLCS sa posibleng pagragasa ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Dahil sa matinding pananalasa ng Bagyong Christine, idineklara na ang state of calamity sa buong probinsya ng Albay. Dahil dyan, magagamit na ng lokal na pamahalaan ang kanilang emergency funds para sa paglilikas at pagbibigay tulong sa mga apektadong residente. Sa Naga City naman sa Camarines Sur, hanggang dibdib na baha ang sumalubong sa News 5. Ang mga residente napilitan ng lumusong sa mataas na tubig. Rumaragas rin ang ilog sa bayan ng Ocampo. Halos umapaw na ang tubig sa tulay at sa mga kabahayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Sadyang nakalulunos talaga ang makita mga kababayan natin na pinagdadaanan nito, Andre. Kadalasan kasi ang iniisip natin kapag tayo ay safe and dry dito sa Maynila, hindi natin naiisip na marami sa mga kapatid natin sa iba't ibang parte ang mas apektado sa bagyong ito. At maganda na napapag-usapan natin ito dahil at least aware tayo ano bang pwede natin gawin. At kung may tutulong man tayo at mga kapatid, tumutok lamang po sa News 5 buong araw, lalo na po dito sa Good Morning Kapatid dahil ibibigay po namin lahat ng mga updates dito sa Bagyong Christine. Lampas tao, lampas dibdib na daw ang baha sa ilang lugar nga sa Albay at sa Camarines Sur. Binabantayan din po yung Bulkang Mayon dahil posible kasi yung lahar na dulot ng ulan. At yun nga nabanggit nga ni Gio Robles kanina na state of calamity na
ang Albay. At sabi mo nga yung mga kababayan natin, kapag pumalapit na kayo sa ilog o yung mga nababahang lugar, Danger lumikas na po kayo agad at humingi na po kayo ng saklolo. Actually nga, it's good that you mention yung state of calamity. Dahil importante ito no, dun sa mga kababayan natin na apektado nga nitong bagyong Christine. Dahil kapag may state of calamity, konteksto lang, ay mabilis na ilalabas yung mga pondo, 'di ba, para sa mga kakailanganin ng mga kababayan nating apektado. No? Mas mabilis yung ayuda, yung pagtulong na ibibigay sa kanila. Now, there's only every year, no, lagi natin pinag-uusapan itong bagyo at talaga namang lagi tayong tinatamaan ng bagyo dito, and lagi natin, ang issue dyan is yung mga kababayan natin within the danger zone, at saka ang issue din dyan yung mga evacuation centers na, usually, di ba, typically ang ginagawa nilang mga evacuation centers ay yung mga paaralan, di ba? So, ngayon nga, kaya nga sinasabi natin lagi na sana ngayon naman magtayo na ng mga proper evacuations, because we all know naman na every year pagdadaanan natin ito. And of course, idagdag ko lang, Mami Dims, yung mga mandatory evacuation, di ba? Huwag na natin antayin pa na tumaas yung tubig within our vicinity bago natin mailikas yung ating mga kababayan doon, di ba? Siguro, ako naman, speaking from a perspective, ang iniisip ko dito, bakit ka ba mga kababayan natin, mga kapatid natin, kadalasan, kahit na taon-taon nangyayari ang baha na ito at bagyo na ito, ay nahihirapan pa rin tayong likasin ng mga tahanan natin. It is our instinct to want to protect our home. Kasi at the end of the day, shelter natin ito. Dito tayo natutulog, dito kumakain, kasama natin ang pamilya natin. So ako, ang pag-iisip na nakikita ko dito ay ang hirap sigurong iwanan ng tahanan mo talaga. Napakahirap. Pero at the end of the day, safety first, napaka-importante. At wag po natin kalimutan ang mga aso at mga pets natin sa mga ganitong panahon. So na-observe ko sa videos na nakita natin kanina, ang maganda dito ay ang ating mga kababayang Pilipino ay talagang pinapakita ang bayanihan. Nakita mo yung mga strings. Doon nila pinapadala ang mga pagkain. At para umabot yung one lubid, yung kabilang side ng lubid sa kabila, merong isa na kinailangan sagupain ang rumaragasang baha na yon. Kaya maraming salamat po dun sa mga kapatid natin na talaga namang walang sawang nakikipagtulungan sa isa't isa to make sure, kasi at the end of the day, kahit na ang ating gobyerno o ang ating mga institution would want to help, if they are not in that area, kailangan talagang unang magtutulungan ay ang mga kapatid nating magkakapit-bahay. Anyway, it's good that you... go ahead. Okay lang. It's good that you mentioned nga yung mga kababayan natin na hirap nga na lumikas, di ba, sa kanilang mga bahay dahil gusto nila, of course, protektahan. That's their... Kumbaga, yan na lang yung pag-aari nila. Ultimo yung mga pinggan na nandoon ay, di ba, binili nila sa paghihirap nila. So, it's really hard for them to leave, to leave their places. So, importante din talaga na, yung nga, pag kami mga evacuation na mga announcement from the LGU ay makikinig, at importante pa rin po yung buhay natin kumpara doon sa mga properties. Mga kapatid, dito pa rin po tayo sa ulan at bahang dala ng bagyong Christine sa Bicol Region. Hirap na po kasi ang mga rescuer na sakloloan ang napakaraming residente. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Nagsisisigaw ang mga residente sa Barangay Triangulo sa Naga City, Camarines Sur kagabi para humingi ng saklolo. Natrap sila sa mga bahay sa gitna ng lampas taong baha dahil sa walang tigil na ulang dulot ng bagyong Christine. Sa downtown area naman ng Naga City, halos umabot na sa ikalawang palapag ng mga establishmento ang baha. Lahat daw ng mga sasakyan sa lugar inanod na ng tubig. Hanggang ngayon, lubog pa rin sila sa baha. Pati ang isang mall sa Naga City, pinasok na rin ng tubig. Sa kabila nito, bukas daw ang mall para magsilbing pansamantalang evacuation center sa mga apektadong residente. Tuloy-tuloy naman ang rescue operation sa mga natrap na residente sa iba't ibang barangay. Karamihan sa kanila, nasa bubong na ng mga bahay dahil sa taas ng baha. Hindi pa naman mapasok ng rescuers ang Barangay Mabolo dahil masyado na raw itong delikado para sa mga rescuer. Nang hihingi na rin ng tulong si Naga City Mayor Son Legacion. Kailangan daw nila ng mga truck at assets na kayang lumusong sa 3 hanggang 6 na talampakang lalim na baha.
Pati si dating Vice President Leni Robredo nagsabing kailangan nila agad-agad ng pump boats. Ilang oras na raw sa mga bubong ang maraming residente sa Naga City. Hindi na rin daw magamit ang rescue trucks. Nagka-landslide pa sa Ginubatan, Albay, kaya walang madaanan ang mga residente. Sa Owas, Albay, nagsisigawan na rin ang mga residenteng natrap sa baha. Kita rin sa video ang pagragasa ng tubig sa lugar. Naglabas naman ng pahayag ang Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Hindi na raw kaya ng mga rescuer na tugunan ang mga nanghihingi ng saklolo, lalo na sa Camarines Sur, Albay at Naga City. Pinapayuhan muna ang mga apektadong residente na maghanap muna ng ligtas na lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Ang Bicol RDRRMC na mismo ang nagsabi na hihirapan na silang mag-rescue to all. At makapansin mo sa video, gabi. Ito ang nakakatakot sa lahat. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid. At sabi nga ng mga ibang residente po sa Naga, ito na po yung pinakamalalang baha na naranasan nila. Kulang sa trucks, pump boats sa Naga, kaya hindi talaga ma-rescue lahat eh. Payo po yun nga, sabi mo nga, payo ng Bicol RDRMC, maghanap muna ng ligtas na lugar habang nag-iintay po ng rescue. Alam ko mga kapatid natin, nagtatanong, aabot ba sa amin yung baha, uulanin ba? Jel? Oo, yan ang mahirap din eh. Tapos meron ka pang problema sa linya ng komunikasyon, linya ng ng kuryente, tapos tubig, tapos 'di ba ang hirap-hirap gumalaw kapag gabi, 'di ba? So it's really hard for our kababayan na nandiyan ngayon sa sitwasyon, lalo pa ay magpapasko na, 'di ba? Alright, sige, kaugnay pa rin po sa balita na 'yan. Kumustahin po natin ang sitwasyon sa Albay ngayong umaga. Makakausap po natin si Albay PDRRMO Officer Cedric Daep. Magandang umaga po sa inyo, Sir Cedric. Magandang umaga, Angela. Opo, sa ngayon po ba ilang bayan na po ang apektado ng baha dyan po sa area ng Albay? Buong area po ng Albay, lahat ng river channels, 3 cities and 15 municipalities po apektado. Sir, gaano karaming residente na po ang tinatayang apektado natin dyan sa Albay? Umaabot tayo ng 5,914 ang residente, family. Umaabot tayo dyan ng mga 17,000 individuals ang evacuated na partial report tayo. Sir Cedric, gandang umaga po, Andre Felix po. May mga lugar po bang hindi pa rin maabot ng mga rescuer? Meron po, mahirap mag-rescue kasi record-breaking po itong ulan natin. Kung nagkaroon tayo noong 1969 na 484.6 millimeters na rainfall in 24 hours. Ngayon po, yung antecedent rainfall natin umabot ng 540 millimeters. Mas mataas po ito sa rainfall ng nangyari sa Northern Samar. Yes, Sir Cedric, tanong ko lang din po paano po yung mga naging proseso po natin nito pong pagdating ng Bagyong Christine sa inyong lugar. May mga residente po bang hindi lumikas? Kayo po ba ay agad na nakapagpatupad ng mga mandatory evacuation? Gaano po ba ito napaghandaan ng local government unit? Actually, kahapon pa, 12:30, nag-issue na ng advisory evacuate to be completed not later than 5 o'clock yesterday. Kasi anticipated talaga yung rainfall na dapat by the time na madilim na, wala nang time para mag-evacuate. Kaya lang, mukhang kampante kasi hindi naman nga ito full-fledged na bagyo, kundi lang ito, tropical storm. Kaya yung iba kampante. Pero pinagbantayan talaga yung ulan na delikado. So, nagkaroon ng rescue operation sa gabi, hindi kaya dahil baka delikado sa rescuers. Ang ginawa, nung medyo kaya na, itinuloy para maiwasan yung possible cases of hypothermia. Sir, masasabi po ba natin na meron tayong sapat na mga evacuation centers o may mga binaha na rin pong evacuation centers, sir? Wala, kasi may criteria kami sa safe evacuation centers. Kompleto tayo, sobra-sobra pa. Walang binaha at saka safe tayo po. Kasi lahat ng evacuation centers namin, dumaan yan sa selection criteria for safe evacuation centers.
Sir, Sir, narinig niyo po ba kami? Ano pa po yung mga kailangan niyo dyan, sir? Yung mga lugar po na hindi maabot nga ng mga rescuer, ano pa po yung mga kailangan ng mga residente natin dyan sa Albay, sir? In fact, kompleto kami from the Armed Forces of the Philippines, from the contractors, from the Provincial Engineering, DPWH, kompleto kami. Pero kahit na kompleto kami ng heavy equipment, hindi pa rin kaya dahil mas malala ngayon. Yung 2006, meron kami mga casualties because of second remain, 467 mm rainfall. Ngayon, mas sinapawan niya pa yung dami ng ulan na bumagsak sa Albay. Sir, may mga na-report na po ba sa inyo na lahar mula po sa Bulkang Mayon? Sa ngayon, expected namin yung lahar pero wala pa kami natatanggap na report. Tungkol doon sa mga other questions sa mga damages or report of yung mga data, ipapasa ko po sa ating officer in charge ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, si Engineer Dante Maclao. Right. Sir Cedric, it's too early to tell kung gaano po karami ang pinsala na dala po nitong Bagyong Christine. As a matter of fact, hindi pa nga po ito nagla-landfall. Pero can you say that this is the worst na tumama po sa inyong lugar? In terms of rainfall po, yes. In terms of rainfall. Kaya pinaganda ba yung flood, flash flood and debris flow, landslide at saka lahar. Pero hindi kami masyado sa storm surge and wind dahil hindi namin nakikita yung threat na yon. Worst in terms of rainfall. Alright, sige po, patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo tungkol po sa issue na ito. For the meantime, ingat po kayo. Maraming salamat, PDRRMO Officer Cedric Daep. Lalo pa pong lumakas ang Bagyong Christine bago ang inaasahang pag-landfall ngayong linggo. Para po sa update, makakausap po natin ngayon via Zoom si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Benison, magandang umaga. Nasaan na po ba ngayon ang Bagyong Christine? Good morning po, Sir Andre, and din sa ating mga tagsubaybay. Well, meron tayong update po regarding kay Tropical Storm Christine at ito'y lumalapit pa rin sa ating kalupaan. Nasa layo itong 340 kilometers east of Infanta, Quezon at taglay ang hangin na 85 kilometers per hour malapit sa kanyang sentro. So bahagyang lumakas pa po ito at meron pagbugso hanggang 105 kilometers per hour. Kumikilos pa west-northwest at bahagyang bumilis at 25 kilometers per hour. Base po sa latest track ng Pag-asa, possible na mag-landfall ito dito po sa may area ng Cagayan o Isabela, pagsapit po mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. At inaasahang tatawirin po ang Northern Luzon, itong rest of Cagayan Valley, Cordillera Region, Ilocos Region at mag-emerge po dito sa may West Philippine Sea pagsapit po ng bukas ng hapon at lalabas naman ang ating PAR pagsapit po ng Friday ng hapon. At hindi pa rin natin inaalis yung tsansa na maging severe tropical storm ito bago ito mag-landfall. Kaya maraming lugar po ang posibleng itaas pa natin into signal number 3 lalo na dito sa may areas ng Cagayan Valley, Aurora at mga nearby areas pa. Sa ngayon nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 2. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, and Benguet. Signal number 2 rin sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Northern Zambales, Northern Bulacan, Northern Quezon kabilang ang Pulilio Islands. Signal number 2 rin sa Camarines Norte, Northern and Eastern portions of Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Albay and Eastern Sorsogon, hanggang sa may northeastern portion ng Northern Samar at hilagang bahagi ng Eastern Samar. Signal number 1 naman sa Batanes, Babuyan Islands, Pampanga, rest of Zambales, buong Bataan, and rest of Bulacan. Signal number 1 din po dito sa Metro Manila, gayon din sa Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, rest of Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, rest of Camarines Sur, rest of Albay, rest of Sorsogon. At signal number 1 din sa Masbate, gayon din sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Northern Negros Occidental, Northern Negros Oriental, Northern and Central portions of Cebu, kabilang ang Bantayan and Camotes, buong Bohol, signal number 1, rest of Eastern Samar, rest of Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, and Southern Leyte, hanggang sa may Dinagat Islands and Surigao del Norte. Dahil po malawak ang bagyo, meron din pong tropical cyclone wind signal number 1. At yung ating mga pag-ulan po, concentrated pa rin dun sa mga dadaanan at kung saan malapit itong si Bagyong Christine,
Kabilang na rin dyan itong Samar Provinces, Bicol Region, and then eventually po move yung mga malalakas na mga pag-ulan natin dito sa may areas po ng Quezon, Aurora, hanggang dito sa may Cagayan Valley, and the rest of Northern Luzon. Kaya lagi po tayo magantabay sa mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories natin at lagi makapag-coordinate sa inyong mga local disaster risk reduction and management offices po for possible evacuation. Maraming salamat po sa update, Sir. Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Aalamin pa po natin ang sitwasyon sa mga binahang lugar sa nakalipas na magdamag. Makakausap natin sa linya ng telepono si Office of Civil Defense NDRRMC Spokesperson Director Edgar Posadas. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, ma'am. At magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Sir, unang tanong po, ano na po ba ang mga lugar na napuruhan ng Bagyong Christine sa nakalipas na magdamag? Dahil nakita po natin napakalawak po ng bagyo. Opo, aside from kahapon po sa Eastern Visayas at sa Bicol region, ngayon po sa Bicol talaga tayo nakatutok, ma'am. In fact, ngayon lang po as we are speaking, ako po ay nakikipag-ugnayan dun sa ating regional director sa OCD5, si Director Clyde Yucot po. At ito nga po, they are having challenges really kasi sobra po yung pagbaha doon. At sa probinsya po ng Albay at basically po halos sa buong Bicol, lalo na po yung siyudad ng Naga. At meron pa po silang, sabi niya po dito, meron pa ring areas na hindi nila nape-penetrate, kagaya po ng munisipyo ng Libon sa Albay, yun pong sa Pulangi, sa Albay din po ito, yung Philippine Coast Guard 5 at saka Navy ay narating na po yung sentro ng Pulangi para po mag-conduct ng rescue operations at response operations doon. Ang initial po na nakuha, although these are still to be verified kasi nasa response phase pa po sila, talagang nandun pa po sila sa rescue aspect ng ating response. Meron pong 101,209 families or 510,000 individuals ang apektado sa Camarines Sur at meron pong a total of 4,496 families or 18,775 na mga individual po ang nasa iba't ibang evacuation centers. At sa ngayon po, talagang mukhang yung Naga City, yung talagang pinakamahirap pa at pinaka-napuruhan po nito. Babase po sa initial na information coming from our regional director and of course yung report po din ng ating mga kasama sa Armed Forces of the Philippines. At yun nga po, we are really trying to conduct muna yung mga pagpasok doon sa mga munisipyo na mga talagang sobrang nabahaan. At kahapon po nagdeklara na po ang probinsya ng Albay ng state of calamity dahil nga po dito sa pananalasa ng Bagyong Christine. Sir, nanawagan po si dating VP Robredo ng rescue boat. Saan po ba kinakapos ngayon ng mga rescuers? Ito po ay overwhelmed po talaga. Yun nga po ang term ng ating regional director sa OCD5. But tulong-tulong po lahat ito, yung resources coming from the military, the Coast Guard, the police, yung Bureau of Fire Protection, at iba pa pong mga sources ng mga rescue equipment and rescue teams. Dahil talaga pong ako po personally, mayroong mga nagpaabot ng request ng tulong po ng mga kaibigan natin sa Naga at talaga pong overwhelmed lang po ngayon. Pero we are trying really our best na maabot lahat at maisalba po lahat, bring them all to safety, ma'am. Alright, maraming salamat po sa inyo, Office of Civil Defense NDRRMC Spokesperson Director Edgar Posadas. Bukod sa Bicol po, nagsiapaw rin ang mga ilog sa Quezon at Northern Samar dahil sa ulan na pinalakas ng bagyo. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Bumuho sa malakas na ulan sa Barangay Payapa sa Tagkawayan, Quezon, bunsod ng Bagyong Christine.
Dahil dyan, umapaw ang ilog na ito at nagdulot ng pagbaha. Hindi na tuloy madaanan ng ilang kalsada. Umapaw din ang ilog na ito malapit sa ilang mga bahay sa Las Navas, Northern Samar. Halos wala ring tigil ang ulan sa lugar. Hindi nalalayo ang sitwasyon sa karatig na bayan ng Katubig, kung saan tumaas ang level ng tubig sa ilog. Nalubog naman sa baha ang mga kalsada sa ilang barangay. Sa kabila nito, may ilang bata pa rin nagawang maglaro sa baha. Sa bayan naman ng San Roque, lubog din sa baha ang mga kalsada. Pati ang mga bahay, pinasok na ng tubig. May ilang residenteng walang magawa kundi suungin ang mga binahang daan. Pati ilang bahagi ng Mindanao, hindi nakaligtas sa epekto ng bagyong Christine. Gaya na lang ng bayan ng Pigkawayan sa North Cotabato, kung saan binaha ang ilang kalsada. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Maraming salamat, Gary. Ito naman po, kanselado na ang klase sa iba't ibang lugar dahil sa hagupit ng bagyong Christine. Ngayong Miyerkules po, October 23, sinuspinde na ng palasyo ang pasok sa lahat ng antas sa mga eskwelahan, kolehiyo at universidad sa buong Luzon. Bukod sa pasok sa eskwela, wala rin pumpasok sa mga opisina ng gobyerno. Again, sa Luzon lamang po yan. Heto, wala na rin pong pasok sa lahat ng antas sa Cebu City at lungsod ng Lapu-Lapu. Pumalya po ang ilang transmission lines ng kuryente sa Luzon at sa Visayas sa gitna ng masamang panahon. Ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, isa rito ay nasa Quezon Province habang ang natitira ay nasa Samar at sa Leyte. Nagpadala naman na raw ang NGCP ng mga tauhan para ayusin ang mga linya ng mga lugar na accessible na. In-inspection na rin daw ng NGCP ang pinsalang iniwan ng bagyong Christine sa mga linya ng kuryente. Yun yung parang double whammy. Wala na nga, may bagyo na nga, sa kalagitnaan ng bagyo, walang kuryente. Pero inaasahan naman natin yan, lalo na dito sa Pilipinas, na kapag binabagyo po talaga, kailangan maghanda. Kaya nga dyan pumapasok, Mama Dims, Angela, yung ready ka sa mga flashlight, emergency go bags. Ayan. Of course, we've had our friends from the Red Cross come here on Good Morning Kapatid at inisa-isa yan ng ating mga kapatid at sinabi sa atin kung ano mga kailangan nila. Alright, sige. Kambyo naman po tayo sa iba pang balita. Hindi masabi ni Vice President Sara Duterte kung friendship over na nga ba sila ni Senator Amy Marcos. Cold daw ang reply ng senador sa bise matapos sabihing huhukayin at itatapon sa West Philippine Sea ang labi ng ama nila ni Amy. Nasa frontline ng balita na yan si Ria Fernandez. The Vice President said that you don't know how to be a president. Napangiti lang si Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin tungkol sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya marunong mamuno bilang presidente. Sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Philippine Coast Guard, tikom ang bibig ni Pangulong Marcos sa mga tirada ng kanyang bise. Pero ang anak ni PBBM na si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, pumalag na kay VP Sara. Sa isang pahayag, sinabi ni Sandro na nagtimpi pa siya bilang respeto sa Vice President. Pero bilang anak, hindi raw niya kayang manahimik habang pinagbabantaan ni VP Sara na huhukayin ang labi ng kanyang lolong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at pupugutan ng ulo ang ama niyang kasalukuyang Pangulo. Dagdag pa ni Sandro, baka raw ang paghuhuramentado ni VP Sara ang self-therapy niya pero sumusobra na raw ang bise. Bago pa man magsalita si Sandro, dumepensa na rin ang pinsan niyang si Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc para sa kanyang inang si Senator Amy Marcos. Sa kabila nito, naiintindihan naman daw ni VP Sara ang mga naging reaksyon ni na Sandro at Matthew pero pumalag lang daw siya sa pamimersonal sa kanya. Kayo ang nauna. Bakit? Because of envy and jealousy. Nilinaw rin ni VP Sara na hindi niya tinira ang kaibigang si Senator Amy. Pero hindi niya raw masabi ang tunay na estado ng kanilang relasyon ngayon. Kung friendship over na ba o pagsubok lang ito. Matapos daw ang press conference niya noong Biyernes, tinext daw ni VP Sara si Senator Amy. Pero she was cold, malamig. And then, meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM.
Sa gitna ng banta ni VP Sara na ipahuhukay ang labi ni Marcos Sr. para ipatapon ito sa West Philippine Sea, sinabi ng Philippine Army na tanging pamilya lang ng yumao ang pwedeng magpalipat sa labi ng kanilang kaanak. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Kapag may mga alitan, kahit sa pamilya o sa mga kaibigan, di ba, ang laging payo natin mga kapatid, keep it within yourselves. Di ba, wag nyo nang, syempre hindi natin maiiwasan dahil mga nasa public office sila, so kaya nag-escalate. So maganda nga dito, yun na, nabanggit na nga, cold daw si Senator Amy, alam naman natin na malapit na kaibigan ni VP Sara yan. Tapos kahit si Pangulong Bongbong Marcos, napangiti na nga lang nung tanungin siya tungkol dun sa yung nasabi ni VP Sara, hindi daw marunong magpresidente. So, ang diskarte dito, kung kaya pong makontrol natin, kung kaya mag-usap-usap, alam pong mahirap, mainit pa sa lagay na ngayon, baka pwedeng maayos naman. Actually, yun nga yung parang nakikita natin na direksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Although, hindi nakapagpigil yung kanyang anak, di ba kasama dun sa statement na nilagay niya ni Congressman Sandro Marcos na ang advice sa kanya ng kanyang ama ay wag na lang sumagot. Pero hindi daw niya kakayan. Hindi daw niya maatim, no? Na parang ganun ng pakikitungo or ang statement ni Vice President Sara Duterte sa kanyang lolo and of course dito sa current President of the Philippines. Ako naman siguro, ang masasabi ko lang, mula sa standpoint ng isang mamamayan, kapag nakikita mo ang mga leaders mo na hindi sila nagkakaroon ng pagkakaisa or magkakaroon sila ng iringan at mga salita na na-exchange sila sa isa't isa, napapaisip ka, ako ay naiipit dito, di ba? Lalo na sa mga panahon na ngayon ay bumabagyo, iniisip mo, sana ang dasal natin ay ang ating mga leaders magkaroon ng pagkakaisa kasi minsan nanggagaling ang ating mga agam-agam at takot bilang mamamayan kapag nakikita natin ang ating mga leaders na merong mga pinagdadaanang hindi pa nila naaayos sa isa't isa. So I think ang pinakaunang dapat maging priority natin ay ano ba ang mararamdaman at maiipit ba ang mga mamamayan sa ganitong klase ng iringan. Pati baka pwede natin isang tabi muna dahil nga sa gitna ng kalamidad dahil dala ng bagyong Christine. Samantala, inamin ni retired Colonel Jovi Espinido sa harap mismo ni Laila de Lima na kinuntsaba lang siya para idiin ang dating senadora sa illegal na droga. Dagdag pa ni Espinido, gawa-gawa lang daw ang narco list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Isang dating mataas na opisyal ng PNP ang bagong nanlaglag sa Duterte administration. Dumalo sa pagdinig ng House Squad Committee si retired Colonel Jovi Espinido. Isa siya sa mga namuno sa drug war at nagdiin din noon kay dating Senador Laila de Lima sa bilibid drug trade. Sa harap ng dating senadora, kinumpirma ni Espinido na kinausap lang sila ni self-confessed drug lord Kerwin Espinosa para idawit si de Lima sa droga. There's also a testimony coming from Kerwin Espinosa that you and him were instructed to talk with each other to make sure that your testimonies against Senator De Lima is consistent. Do you confirm this? I confirm. Unang ibinunyag ni Espinosa sa Quadcom na si dating PNP chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa ang kumausap sa kanya para idiin si De Lima sa investigasyon ng Senado noong 2016. With your answers to my questions, Colonel Espinido, this afternoon, are you retracting all the testimonies that you gave against Senator De Lima during that Senate investigation? Yes, Your Honor. Iginiit din ni Espinido na gawa-gawa lang ang narco list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I am one also a victim sa sali-sali lang sa lista ng drugs. Nilagyan pa ng high value target. Kaya ako magsasabi din na siguro yung mga lista hindi totoo yun kasi ako nga biktima sa mga sinungaling nilagay ni Senator Bato. Una nang itinanggi ni De La Rosa ang mga pahayag ni Espinosa. Nagbanta pa nga ang senador na susuntukin niya ang self-confessed drug lord kapag nagkita sila. Walang bagong pahayag ang kampo ng dating Pangulo na hindi nakadalo sa pagdinig dahil masama raw ang pakiramdam. Ikinadismaya naman ito ng ilang kongresista. Nag-uugaling pusit at ang dami ng rason para huwag dumalo. Kung dumalo si Duterte, makaka-face-to-face niya sana si De Lima. Ayon sa kilalang kritiko ng dating Pangulo, hindi pwedeng pigilan ng gobyerno ang ginagawang investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Hindi pa tayo miyembro
ng ICC, meron na ho tayong general na pahintulot sa anumang mga international body katulad ng ICC na tugisin at litisin ang mga Pilipino na magiging kasabwat sa mga tinatawag na crimes against humanity katulad ng malawakang EJK sa ilalim ng drug war. Sarili na po nating batas ang nagsasabi na kailangan natin makipag-ugnayan sa ICC. Sa Webes, ipagpapatuloy ang Quadcom hearing. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Salamat, Marian. Eto na po, sinuspindi na ng Malacanang ang klase sa lahat ng antas at pasok sa gobyerno simula sa tanghali ng October 31 para sa Undas. Sa inilabas po na memo ng palasyo, half-day lang ang pasok sa araw na yan para mabigyan ng sapat na panahong makabiyahe ang mga bibisita sa mga sementeryo. Hindi naman po kasama sa suspensyon ang mga ahensyang may kinalaman sa health services at disaster response. Special non-working holidays naman po ang All Saints Day sa November 1 at All Souls Day sa November 2. Natenga naman ang daang-daang bahagi o bagahe ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA sa Pasay. Kasunod po yan ang nasirang baggage system sa paliparan. Nasa frontline ng balita na yan si Ian Suyu. Halo-halong mga maleta ang nakatambak sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Ang mahigit 800 bagaheng yan, pag-aari ng mga pasahero ng Cebu Pacific Airlines. Isa sa mga naperwisyong pasahero, si Pauline Concepcion na bumiyahe pa Cebu. Laking gulat niya ng pagkalapag sa Mactan International Airport, nasa NAIA pa rin ang kanyang bagahe. Wala kang damit na maisuot because everything's there. Some of my documents for work ay nandoon. Ayun, so it affected my my work also. I'm also a breastfeeding mom. So yung breast pump ko is also there. So sobrang hassle. And then toiletries. Kaya ang kanyang bakasyon, nauwi sa pagka-stress dahil sa aberya. Emotionally distressed ka. Stress na stress ako. Naibalik lang daw yan matapos ang isang araw at nakatanggap siya ng 2,000 piso mula sa airlines bilang danyos. Pati ang aktres na si Wilma Dasent na nagbakasyon sa Bora, napapost sa Facebook dahil sa inis. Giit niya, sexy shorts niya na ang sinusuot ng kanyang asawa sa tagal dumating ng kanilang luggage. Gaya ni Pauline, magdamag din ang inabot bago na ibalik ang bagahe nila Wilma. Dalawa lang sila sa daang-daang pasaherong nagreklamo sa aberya ng delayed na bagahe. Paliwanag ng Cebu Pacific, nagkaroon ng problema sa conveyor belt ng NAIA. Nagkaroon rin daw ng problema sa communication. Sa ngayon, tinutugunan na ang mga problema ukol sa delayed bags. Nakikipag-ugnayan na raw ang new NAIA Infrastructure Corporation sa Cebu Pacific sa baggage handling. Nagdagdag na rin sila ng mga tao para sa mga naiwan pang bagahe. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Napakahirap niyan, ha? Yung wala yung, kasi nandyan lahat ng gamit mo, mga essentials mo, mga damit. Nabanggit nga ni Wilma Dasent, di ba? Na yung sa asawa niya na lang yung ginagamit niya. Nangyari din po kasi sa akin yan. Yung sa Amerika naman, hindi dumating yung bagahe ko. Isang araw yun. Dahil napakahirap niyan para sa mga pasahero natin. Pero sabi nga doon ng Cebu Pacific, yun nagka-problema sa conveyor belt at sa komunikasyon. Ito, konteksto lang, konteksto lang natin yan, 20 years na ang baggage handling system dyan sa NAIA. So hopefully, by this new management, ay sabi nga nila, nag-order na sila ng bagong sistema dyan, maayos yan. And hopefully, this is the last time na makakarinig tayo ng ganito mga problema. Kasi, di ba, over the past months, di ba, nakarinig tayo ng surot incident. Tapos talagang namumuro na tayo pagdating sa ganyan. Yung mga air conditioning system natin, di ba? Alam naman natin ang airport ay gateway yan ng ating bansa at kung airport pa lang, paano tayo dadagsain ng turista dito kung ganyan? Ako naman, ano bang pwedeng matutunan ng ating mga kapatid dito? Kanina narinig natin sa balita na breastfeeding mom siya. So, ako siguro, baka pwede na tayong mga Pilipino, alam natin, nagkakaroon ng aberyang ganito para po maiwasan natin yung mga necessities at essentials, kagaya po ng mga maintenance na medicine. Kailangan nyo po, lagay nyo na sa inyong hand carry. Dahil kadalasan naman meron tayo, bit-bit nyo na, pati po yung pump,
dapat siguro ilagay na natin kung ano po yung mga kinakailangan at can't live without ninyo, ilagay ninyo sa inyong hand carry para maiwasan kung ano't ano man ang mangyari, lalo yung mga may asthma, dala na po ninyo ang inyong mga gamot. Heto naman, in for a treat ang mga kapatid nating manonood ng Metro Manila Film Festival this year. May 5 bigating pelikula kasi ang nadagdag sa listahan ng mga mapapanood. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Katatakutan. Tonight, we commemorate. Meron ding suspense thriller. 2009 ngayon. 2009? 2024? Oh. 2024? 2009 pa lang dito, I guess. Time travel story. Nakakakilig na chemistry. At intense na bakbakan. Ganito katindi ang last 5 entries sa 50th Metro Manila Film Festival o MMFF ngayong taon. Inanunsyo yan sa isang event kung saan present ang Executive Committee ng MMFF kabilang ang veteranang aktres na si Boots Anson Rodrigo. Kabilang sa entries ang uninvited na pinagbibidahan ng Star for All Seasons na si Vilma Santos, Aga Mulak, at Nadine Lustre. Directed by Dan Villegas. Co-produced ito ng International Film Studio na Warner Brothers Pictures. At Mentor Productions na nasa likod ng MMFF's third best picture na Malyari. Kasama din sa lineup ang pelikulang Espantaho ni Lorna Tolentino at Judy Ann Santos. Pasok din ang romantic movie na My Future You ni Francine Diaz at Seth Fedlin. Ito ang first ever film na pagbibidahan ng Francef. Isa pang magpapakilig sa MMFF ang pelikulang Hold Me Close ni Carlo Aquino at Julia Barreto. And last but not the least, ang maaksyong pelikula ni Arjo Ataide at Julia Montes. Nauna nang inanunsyo ang 5 pang official entries noong July 16 kung saan kasama ang MMFF comeback ni Bossing Vic Soto na The Kingdom. Sana lahat itangkilikin ng mga manonood because they're all great projects. Sana lahat maging successful. Sa December 25, mapapanood ang lahat ng MMFF entries. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Alam mo, talaga namang bibilib tayo. Isang shoutout po sa lahat ng mga pamunuan, of course, ng MMFF. Ito yung mga panahon na kahit anong nangyayari sa ating bansa ay nabibigyan ng pagkakataon na ang ating mga manonood na makapanood ng mga bagay na makakapagpasaya sa mga puso nila. And now, the mix of the movies, ang ganda. Andiyan si Bossing. Dire mo, si Papa Piolo. Also, Franzen, nandiyan din. At sina Julia, at si Coco. And Coco also. So, I'm so excited. And I think Mimi Vice also. Si Vice ganda, may pelikula din. Ang kinagandahan din kasi dito sa MMFF, dahil alam naman natin po, di ba, nangyayari yan tuwing Pasko. So yung mga pamilya, ginagawa nilang banding moment yan. Pupunta sila sa mall, manunod sila, mamimili sila ng pelikula. Iba nga, alam ko, pinapanood lahat yan, inisa-isa nila yan. Yes, date yan. Kumbaga sa umaga, ganito. Okay, kami dati ng pamilya ko, 15 kaming nanonood, no? Talaga. At talagang isa sa mga magandang tradisyon na gawin natin yan. Kasi very Filipino yan, Yan sa atin talaga, very Filipino. At masaya ako dahil nakikita natin ang mga every year nating nakikita. Kasi alam mo, nakakasarap sa puso na, ay nandyan sila ulit. At buhay na buhay ang pelikulang Pilipino. Yun po ang importante dahil may mga manggagawa na nasa likod ng kamerang binubuhay po niyan. Actually, I was gonna say that also kasi yung pandemic talagang namatay yung industriya ng pelikula. So ngayon, yung mga manggagawa, hindi lang yung mga artista, di ba, balik ang sigla. And we've seen also ngayon in the past few years, yung kalidad ng pelikula natin ay talagang pataas ang pataas. World class na. Lumalaban. We're just going forward, di ba? Yun lang talaga yung maganda doon. Yung katabi mo lang, ilang awards pinapanalan mo. Alam ko, maraming salamat, MJ Marfori. Thank you so much sa report na yan. Kayo talaga.
Eto, kamustahin naman natin ang paghahanda ng ating mga kapatid sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City, ang Bantay Bagyo Update mula po sa ating Barker ng Bayan. Hannibal Talete, pasok, Hani, magandang umaga. Good morning mga kapatid at good morning Andre. Andito ako ngayon sa may Bagong Silangan sa Quezon City, no, kung saan isa ito sa mga lugar na binabaha kapag bumuhos yung malakas na ulan. At karamihan daw ng problema ng mga residente dito ay na kapag konting buhos ng ulan, umaapaw ang tubig sa ilog at nadadamay ang kanilang mga kabahayan, mga negosyo nila, pati yung kanilang pinagkakitaan, nadadamay. Kausapin natin ng mga ilang residente dito kung anong paghahanda ang ginagawa nila. Ma'am, magandang umaga. Sa TV5 po tayo ngayon. Anong paghahanda ang ginagawa natin ngayon dahil nga may bagyong paparating at malakas ang buhos ng ulan? Ikaw na tiluhos, niya ako eh. Okay. Ma'am, anong paghahanda ginagawa natin? Anong naging karanasan nyo dito dati nung nagkaroon ng bagyo at buyabaha ang lugar nyo? Ano? Anong paghahanda ginagawa nyo? Anong nakikita nyo dati? Yung ng mga gamit. Pumunta sa may evacuation. Hanggang saan ang tubig? Sabi mo kayo na may bahay ka daw dito sa may baba. Ano nangyari doon sa bahay nyo at ba't nandito ka ngayon sa taas? Kasi nanod na. Inanod na yung bahay namin sa baba. Saka yung bahay ng mga bayo ko. Ngayon, kaya kami dito kasi wala na kami mga tuluyan sa baba. Anong naging karanasan mo dito na hindi mo may makalimutan no, kapag bumubuhos yung malakas na ulan at inaabot yung pati yung negosyo nyo, inaanod, anong ginagawa nyo? Okay, ma'am. Anong naging karanasan nyo? Yun lang naman, isang na lang kami din sa evacuation. Ngayon ba naghahanda na kayo para maglumigas? Kasi sabi ng nakahanda na yung evacuation center ngayon? Oo. Inanda na namin mga gamit para lumigas sa Okay. So yan na muna, Andre, yung sitwasyon dito. May mga naghahanda, itong iba naman. At kanina nga pumunta tayo sa evacuation center. Ilang mga tents na itinayo ng barangay Bagong Silangan doon para nga doon sa mga kapatid natin na gusto nang lumikas habang hindi pa tumataas ang tubig dito sa may ilog. So balik po na sa inyo sa studio dyan, Andre. Maraming salamat. Barker sa umaga, Hannibal Talete. Kasunod naman ang sama ng panahon, naapektuhan naman kaya ang bentahan ng ilang isda. Alamin po natin yan sa ating Nyora sa Palengke, nasa Kalentong Market sa Mandaluyong, si Mami Chiki live. Hi Nyora, Mami Chiki. Kumusta po ang bentahan ng mga isda dyan? Hello there, Angela. Oo, maganda umaga sa iyo at ito nakikita ninyo ang mga bagong dating na umabot pa rin dito ng mga isdang dagat na na-deliver naman ng alas 5. Pero kami-kami lang nga nandito kasama si Aling Estela na maaga pa rin nagising. At syempre naasahan natin medyo matumal at medyo wala talaga tayong kasama dito sa palengke ngayon dahil nga maulan. Buti na lang kasama ko si Nora. Nora! Alam natin, inaasahan natin na talaga magtataasan ang presyo ng isda, lalo na yung mga, yun na nga, ang mga isda actually ni Stella ay nanggagaling sa Lucena at sa Bicol. Hindi umabot yung mga galing Bicol na isda ngayon. Hindi po, kasi binaha sila ngayon. So ito lang po yung bagong dating namin ngayon. Maaasahan natin na umaakyat ng mga 20-30 pesos agad-agad kinabukasan kapag nagkaroon ng balita ng bagyo. Yes po. Opo. Automatic po yun. Sige po. Wala pang mabili. Oo. Ito kasi si Nora nagtuturo. Tignan natin kung saan ba tayo, Nora. Alam mo, ito ang laki ng tanige na ito. Meron ba tayong lutong tanige? Masarap to pag may sinigang. Ayun, sinigang ang gusto. Magkano po ang tanigan natin ngayon? Nasa 650 po hanggang 700 per kilo. Ang per kilo. Sige, pero sa atin pwede mga kalahati lang naman nung di ba, o 1/4 nung isda. Pero sige, daanan pa po natin ang mga dala natin dito. Nandito, ang ganda ng lapu-lapu ninyo. Yes po. Ano lang po yan? 500 po ang kilo yan. Opo. 500 ang kilo. Pero tumaas yan. Kung mawala na ang bagyo, nasaan ang stable ang presyo ng presyohan ng lapu-lapu ngayon? Hindi, stable lang po ngayon yan. Okay. Ito, ano tinitignan mo dyan? Ito kasi, pag halimbawa fresh pa yung isda, dapat yung mata, malinaw yung mata. Malinaw. Baka malinaw naman. Yung hasang, dapat mapula pa.
Dito ka, Stella. Dapat yung ito makintab yung balat at ang pinisil-pisil dapat matigas-tigas pa. Ayun, tama naman yung sinasabi ni Nora. Tama po. Okay, magkano, ano pangalan nito, Nors? Alumahan. O, tinan mo magpakilala ka, alumahan. Ano pong luto dito sa alumahan? Pwede pong prito. Depende po kung anong luto gusto nyo. Di naman ito mag-ready. Parang ito yung gusto ko kasi medyo malaman. Ano ba, puti ba yung laman yan? Or yung puti ang laman? Ito, pampano? Pampano. Yan yung gusto ko yung kinamatisan, di ba? Masarap ito. Yan. Oo. Steam. Anong paborito ninyo? Steam. Patingin nga. Ito, pulang-pula pa, sariwang-sariwa. Ayun. At makintab ang balat. Alam mo, kahit na umuulan, makakahanap kayo ng mga vendor katulad ni Stella na talaga namang kung meron kayong party na naplano na, meron naman tayong fresh na isda. Para naman doon sa mga naghahanap ng mga isda na siguradong hindi tataas ang presyo, pwede po kayo sa tilapia, sa bangus, sa ano pa yung mga stable ang presyo? Yun lang po, bangus tilapia, doon lang po muna tayo. Okay. Kasi po, ang hindi tumataas agad. Nasaan po ang presyuhan ng bangus at tilapia ngayon? Ang bangus po natin nasa 220 po per kilo. 220 per kilo. Yung tilapia po natin nasa 150. 150 per kilo. Ako po, ang paborito ko talaga ay tilapia dahil kahit anong klaseng luto, pasok na pasok. Gusto ko po yung pinaputok. Meron ba magandang tilapia nakangiti dyan sa'yo, Nora? Ayan, yung malaki. Oo, sige nga. Dalhin mo na dito. Lutang na lutang yung mata. Oo nga, hindi ka marinig. Ano daw yun? Lutang na lutang yung mata. Ayun. Linaw, tsaka yung hasang, pulang-pula. Ayun. Masarap na masarap ito. Sige, sa 1 kilo, sa laki na niyan, ilang piraso po? Mga 4 po. 4 na piraso. Pwede na rin siguro, Nora, para dun sa 4 na kasama ko sa bahay, kasama natin sa bahay, di ba? Sige, mamili ka na dyan. Ano pa po ang inyong mga yung mabili ngayon, mabenta? Hindi ngayon, pero yung mga araw na ito. Ang pinakamabili po sa akin itong belly. Saka yun, kasi medyo ito po kasi medyo mura-mura pag Okay. 240 lang sa per kilo. Ayan, kahit po umulan umaraw, nasa 240 po tayo ngayon sa Salmon Head. Tapos ang galunggong po natin, kahit po medyo tumaas ang presyo, siya po ang pinakamabili sa lahat. Oo, mamaya itatanong ko talaga, gusto ko malaman ang kwento kung bakit dati ang galunggong ang pinaka-affordable, ngayon ay napakataas na. Tuturuan mo pa kami mamaya, Nanay Stella, ha? Yes po, yes Sige po. Sa ngayon, magbabalik muna tayo sa studio. Angela, Dimps, and Andre. Right, maraming salamat po sa inyo. Our Nyola sa palengke, Mami Chiki. Thank you, Mama Chiki and Ate Nora. Ito mga kapatid, bukas naman po ang Alagang Kapatid Foundation sa inyong tulong para sa mga naapektuhan or naaapektuhan ng Typhoon Christine. Maaaring mapadala po ang inyong mga donasyon sa mga account na naka-flash sa inyong mga screens. Pwede rin po kayong magpadala ng tulong sa pag-scan ng aming Maya QR code. At ngayon naman po para sa ating mga team bahay na staying safe and dry po, mga kids na walang paasok. Smile, smile lamang mga kapatid dahil nagbabalik po ang ating paboritong Kagumoka Ako Selfie Contest. Basta tutok lamang po dito sa amin sa Good Morning Kapatid, Sumelfie habang nanonood at ang photos po, i-private message lang yan sa aming official Facebook page, Good Morning Kapatid. Ilagay nyo rin po kung saan kayong lugar naroroon para naman ma-shoutout namin kayo. Mas masayang selfie po, mas wagi ang mapipili namin, magwawagi ng tumataginting na 500 pesos worth of load. Kaya naman Kagumoka, go! Selfie na! Antayin po namin yan. Sa amin naman pong pagbabalik, aalamin pa natin ang latest sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine. Abiso naman po sa mga consumer, ilang lugar mawawalan ng kuryente dahil sa isasagawang pagkukumpuni ng Meralco. At usapang kalusugan, ano nga bang mga skin disease ang posibleng idulot ng paglusong sa baha? Aalamin natin yan sa ating resident morning doctor na si Doc Richard. Tuloy-tuloy po ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik po ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!
At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid! Special coverage po, Bantay Bagyo, isa rin po sa mga apektadong lugar ng sama ng panahong dala ng Bagyong Christine ang probinsya ng Nueva Ecija. At para bigyan po tayo ng update dyan, live mula sa San Jose, Nueva Ecija. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Elaine, kamusta na ang sitwasyon dyan? Andre, ngayon ay kasalukuyan nga nakakaranas tayo ng pag-ambon dito sa San Jose City, Nueva Ecija. No? At ngayon, suspendido na rin ang lahat ng klase, pribado at pupublikong klase dito sa Nueva Ecija dahil nga nakataas na sa signal number 2 ang buong probinsya ng Nueva Ecija. Ngayon, kung makikita nyo, sarado pa halos lahat yung mga establishmento dito. Dito tayo sa harap ng kanilang public market at yung mga iba pang restaurant ay nakasara pa sa mga oras na ito. Kanina nakapansin din tayo habang tinatahak natin itong probinsya ng Nueva Ecija na may mga makulimlim na part pa rin dito sa probinsya. No? At ngayon lang biglang umambon. And maya-maya lamang, Andre, ay pupunta tayo sa Isabela kung saan inaasahan nga base sa forecast ng Pag-asa ay posibleng mamayang gabi o kaya bukas ng madaling araw ay maglalandfall nga ang Bagyong Christine sa Isabela o sa northern part ng Aurora. Andre, sa ngayon nakahanda naman na ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng Nueva Ecija para dito nga kung kakailanganin magkaroon ng evacuation dahil dito nga sa dalang ulan ng Bagyong Christine. Andre? Live mula sa Nueva Ecija, maraming salamat at ingat kayo dyan, Elaine Fulgencio. Sa Bicol Region naman po, pahirapan ng mga rescuer na rumeresponde sa mga sinalanta ng Bagyong Christine. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Nagsisisigaw ang mga residente sa Barangay Triangulo sa Naga City, Camarines Sur kagabi para humingi ng saklolo. Natrap sila sa mga bahay sa gitna ng lampas taong baha dahil sa walang tigil na ulang dulot ng Bagyong Christine. Sa downtown area naman ng Naga City, halos umabot na sa ikalawang palapag ng mga establishmento ang baha. Lahat daw ng mga sasakyan sa lugar inanod na ng tubig. Hanggang ngayon, lubog pa rin sila sa baha. Pati ang isang mall sa Naga City, pinasok na rin ng tubig. Sa kabila nito, bukas daw ang mall para magsilbing pansamantalang evacuation center sa mga apektadong residente. Tuloy-tuloy naman ang rescue operation sa mga natrap na residente sa iba't ibang barangay. Karamihan sa kanila, nasa bubong na ng mga bahay dahil sa taas ng baha. Hindi pa naman mapasok ng rescuers ang Barangay Mabolo dahil masyado na raw itong delikado para sa mga rescuer. Nang hihingi na rin ng tulong si Naga City Mayor Son Legacion. Kailangan daw nila ng mga truck at assets na kayang lumusong sa 3 hanggang 6 na talampakang lalim na baha. Pati si dating Vice President Leni Robredo nagsabing kailangan nila agad-agad ng pump boats. Ilang oras na raw sa mga bubong ang maraming residente sa Naga City. Hindi na rin daw magamit ang rescue trucks. Nagka-landslide pa sa Ginubatan, Albay kaya walang madaanan ang mga residente. Sa Owas, Albay, nagsisigawan na rin ang mga residenteng natrap sa baha. Kita rin sa video ang pagragasa ng tubig sa lugar. Naglabas naman ng pahayag ang Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Hindi na raw kaya ng mga rescuer na tugunan ang mga nanghihingi ng saklolo, lalo na sa Camarines Sur, Albay at Naga City. Pinapayuhan muna ang mga apektadong residente na maghanap muna ng ligtas na lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. At para naman sa mga kagigising pa lang, maraming mga lugar ngayon sa bansa ang nalubog na sa baha. Mistulang ilog na ang mga kalsada sa maraming lugar sa Albay. Ganun din sa Naga, kasunod nga riyan, marami rin sa ating mga kapatid ang nananawagan ng tulong at rescue. Kahit ang mga daan at mga bahay sa Quezon, binaha na rin. Ganun din sa Northern Samar.
Oras na po, 7:39. Kamustahin naman po natin ang mga kapatid nating mananakay sa EDSA. Ito po ang update mula sa ating barker ng bayan, Hannibal Talete. Hani, anong balita dyan? Good morning. Good morning mga kapatid. Good morning, Andre. Andito ko ngayon sa EDSA North Avenue at ang lagay ngayon ng trapiko ngayon sa bahagi ng EDSA southbound ay maluwag pa sa mga oras ito. Yun nga lang, nagkakaroon lang konting build up dito sa may bahagi ng tapat mismo ng MRT station dahil nga sa mga nagsasakay at nagbababa ng mga pasahero ngayon dito. At eto, Andre, makita mo sa akin likuran, no, makulimlim dahil nga mahinang buhos ng ulan pa rin ang naranasan ngayon dito. Pero bago dyan, kausapin muna natin, ito isa sa mga pasahero na nag-angkas pa to o nag-joyride pa ito. Ma'am, saan ang punta nyo? Sa Ortigas. Oo, Ortigas. Bali, saan kayo galing? Project 8. Project 8. Gaano kayo pagbiyahe ngayong maulan? Po? Gaano kayo pagbiyahe ngayong maulan? Pagbiyahe? Oo. Nag-aangkas. Sasakay ko ng MRT. MRT na po. Gaano kahirap pagbiyahe ngayon at sumakay ng MRT dahil nga maulan? Hindi naman ganun ka... Hindi ka naman kahirap. Okay, ito challenge natin ngayon. Ano ba ibig sabihin ng MRT? Ano po, para mabilis ng biyahe. Okay po, ang tanong natin, ano pong ibig sabihin ng MRT? MRT, Manila Transit. Ay, nakalimutan ko. Okay, mali po. Next time po. Okay, thank you ate. Ma'am, magandang umaga. Ma'am, ayaw. Inahayawan tayo. Eto. Sugod tayo dito. Ay, magandang umaga. Palis na kayo? Hindi po. Pababa pa na kayo. Sasakay ko ng MRT. Opo. Gaano kayo pagbiyahe ngayong maulan? Ano po? Gaano kayo pagbiyahe ngayong maulan? Medyo mahirap po. Okay, ma'am, ito challenge natin ngayon, no? Ano ibig sabihin ng MRT? Metro Rail Transit po. Okay, tama ang sagot nyo dahil dyan, meron kang libreng Good Morning Kapatid Towel. Ayan, pakita natin. Pamunas nyo yan. Dahil basang-basa kayo, ma'am. Ayan, pamunas nyo yan. Maraming salamat po. Ayan, hanap pa tayo ngayon. Dito tayo banda. Harangin lang natin ito mga kapatid natin na nanggagaling naman dito sa may area na to. Sir, magandang umaga. Masakay kayo ng MRT? Opo. Saglit lang. Wag mo naman. Sir. Saglit lang. Okay, ayaw. Sir, sasakay kayo ng MRT? Yes po. Okay, saan kayo galing? Bulacan po. Bulacan pa? Opo. Okay, eto tanong ko ngayon. Ilang station meron ng MRT dito sa EDSA? Hindi ko bilang eh. Wala lang. Ilang station? Mga 10 or 11. 10 or 11. Hindi ko alam. Okay, ang tamang sagot diyan ay 13 stations. Thank you, sir. Hanap pa tayo, isa na lang. Yung makasagot ng tama. Hello. Ma'am, magandang umaga. Sasakay kayo ng MRT? Yes po. Okay, tanong natin ngayon, ilang istasyon meron ng MRT dito? Okay, salamat. Okay, wala tayo. Ito. Ma'am, magandang umaga. Hello po. Sir, magandang umaga, sir. Ayaw. Tinatanggihan tayo. Ay, umaayaw na si ate. Umiiwas na. Dali lang. Ito, sa likod. Ate, magandang umaga. Ini-snap tayo ngayon dito, Andre, no? So, yan na muna. Bukas na naman tayo ulit mamimigay ng ating Good Morning Kapatid Towel. At yan na muna ang huling sitwasyon mula rito sa may EDSA North Avenue. Balik sa inyo sa studio, Andre. Alam mo, Hani, kahit kailan di kita tatanggihan, pero napakasipag mo. Ingat ka dyan, ha? Maraming salamat, Barker ng Bayan. Barker sa umaga, Hannibal Talete. Muling paalala natin sa ating mga kapatid, bukas po ang Alagang Kapatid Foundation sa inyong mga tulong para sa mga naapektuhan ng Typhoon Christine. Maaring magpadala po ng inyong mga donasyon sa mga account na naka-flash sa inyong screens. Pwede rin po kayong magpadala ng tulong sa pag-scan ng aming Maya QR code. Milyon-milyon ang natutulungan ng MX3 na maging maayos ang pangangatawan nila. So, magpapasalamat ako. Hi, I'm Rachel
Rachel B. Lopez, 47 years old, a wife, a mother, and a CEO. This is my MX3 story. Miss Rachel, thank you for joining us. You're so welcome, and thank you for inviting me as well. No, it is really our honor. I want to know how MX3 has helped you as a career woman, as a mother, as a wife, and also as a leader. Actually, I've been using MX3 for the past 8 years. As a career woman, kailangan parati kang maaga. Maraming meetings in a day. So, that's why the whole family and even my employees, naging habit na namin na uminom in the morning and in the evening. Malaking benefits actually. Kasi I explain it to them na hindi ko naman sinasabi wag ka na kayong uminom ng maintenance. Pero sabayan nyo ng MX3. Makikita nyo yung difference. Yeah. So, napaka-importante talaga sa amin ng MX3. And I know MX3, the owner of MX3, the company, is helping a lot of people. Yeah. Just continue to do that. So yun lang, and more power, more products for MX3. Thank you. MX3, dito ako believe. Nagbabalik po ang Good Morning, Kapatid! Aalamin pa po natin ang presyuhan sa palengke para sa mga balak mamili po ngayong umaga. Nagbabalik live na live sa Calentong Market sina Nyora, Mama Chiki at Nora. Good morning, Mama! Good morning din sa iyo, Dimples. Alam mo, kaya ng inaasahan, umakyat ng bahagya pero bigla-bigla ang presyo ng isda dahil nga sa parating na bagyo o nandito na bagyo. Pero hindi naman po lahat. Katulad ng salmon belly na nasa 440 pa rin. Ang galunggong po tumaas ng 20 pesos, 320 mula sa 300. Ang dilis sa 300. Salmon head, 240 pa rin. Ang sapsap po, 480 pa rin. Talakitok, 480 mula sa 450. Ang salay ginto, nasa 360 pa rin, walang pinagbago. Lapu-lapu, nasa 480 na po mula 450. Ang hasa-hasa, 380 mula 350. Ang matambaka, pareho pa po, 360. Alumahan, nasa 380 mula sa 360. Ang bangus, umakyat ng slide, 220 po mula sa 200. Tilapia, walang pinagbago, 150. Pati na rin ang pampano, nasa 440 pa rin. At ang dalagang bukid, nasa 380. Kaya pwede po kayo kung para pasok sa budget, doon po tayo sa tilapia at saka sa bangus. At yan po ang ihahanda namin ngayon. Ready na ba tayo? Alam mo, Dimps, ang kasama ko dito, si Nora at si Lala. O alam niyo na, ang kanilang apelido. Hindi po honor. Kala niyo lang po yun. Maraming salamat. Tumawad. Binigyan ka ba ng magandang presyo? Opo. Ito yung pinamili ko kasi ito iluluto ko ito mamaya. Masarap ito na sinigang. Naku, mag-aagawan na naman tayo sa sa belly. Opo. Kayo po, ano po ba ang paborito ninyo? Ito, lagi kami nag-aagawan sa belly. Kayo po, anong gusto niyo? Yung ulo? Ulo. O ano pa yung inabot mo? Ito pa, bangis po, boneless bangus. Ito nakita ko nga, dinibo ni Aling Babet, ang bilis niya. Masarap to pang prito, paksiw, at saka sinigang. Ayun, tatlo na maluluto natin masarap sa... mamaya. Maganda yung presyo nakuha mo, ha? Masarap 220, binigay ng 215. Binigyan ako. Sekreto lang Dito talaga kayo kay Aling Estela. Sige po. At gaya nga ng sinabi namin, masarap talaga ang sabaw kapag umuulan ng ganito. Kaya yung salmon hen, di po umakyat ang salmon, maganda din ang presyo. Kaya kung gusto nyo rin magsigang, o kaya ano pa magandang luto? Ano po?
Yun nga, sigang, paksiw. Sigang, paksiw. Yan po. So sana po, mas maganda-ganda ang benta. Bukas, pag dumami na ang tao. Pero kami po ay nagpapasalamat pa rin sa inyo dahil 4 o'clock pa lang nandito na kayo at dumating ang inyong mga sariwang isda. Maraming salamat, Aling Estela. Welcome po. Alright, kami naman ni Nora ay mamimili na ng sariwang gulay para sa aming sinigang. Alright, back to you, Dimps, Andre, and Angela. Lika na. Nagutom naman ako sa palengke tour na yan, Mama Chiki. Salamat po, Nyora and Nora. Eto po, update ulit po tayo ngayon sa mga kapatid nating mananakay na sa MRT North Avenue Station pa rin po ang ating barker ng bayan na si Hannibal Talete. Hani, kamusta dyan? Yes, nagbabalik ulit ako dito, Andre. Andito pa rin ako sa MRT North Avenue Station. At makikita nyo sa akin likuran, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga sasakyan na nanggagaling doon sa Balintawak area papunta ito ng Cubao. Pero yung kabilang panig naman maluwag sa mga oras na ito at yung mga pasahero naman na nanggagaling kung saan sa area ay tuloy-tuloy ang dating dito sa may MRT station para sumakay at papasok sa kanilang trabaho. Kung makikita sa akin likuran, mga riders nakahilera dito, nag-aabang ng pasahero at nagbababa ng pasahero at alamin natin kung ano yung kanilang sitwasyon naman. Tara, samahan niyo ako. Hi. Sir, tinutulungan niyo talaga siya magtanggal ng kabote? Ha? Tinutulungan niyo talaga siya magtanggal ng kabote? Hindi, anak ko siya anak ko. Anak niyo ba? Oo, sa work. Oo. Pero kayo naman masada kayo? Mamaya pa. Hatid ko lang siya. Sir, gaano kahirap ang mamasada ngayon na lalo maulan at paano pag make-up ng mga pasahero? Mahirap kasi yung una-una yung kapote. Tsaka talagang nababasa kami. Yun naman kahirapan lang doon. Tsaka madulas yung Ano yung may bibigyan mo payo o tips sa mga mananakay natin na gusto mag-book sa inyo na sumakay sa motor nyo? Mapayo ko sana maintindihan din nila yung sitwasyon. Minsan sila eh. Yung na lang, may papayo ko, wag lang sila malikot pag nakasakay sa amin. Kasi talaga madulas yung kalsada pag basa. Minsan ba sinasakal ka nila? Ha? Minsan ba sinasakal ka nila pag sumasakay yung mga pasahero mo? Alin? Sinasakal ka nila pagka kumakapit sa iyo? Oo, minsan marunong pa silang bumalansi sa amin eh. Pagka nag-aalangan eh. Kaya dapat steady lang sila. Baka naman ihulog mo pagka nainis ka. Hindi naman. Iniingatan din namin. Okay, sige. Okay, maraming salamat, Manong, sa inyong binigay na advice. Okay, thank you. Tanong pa tayo, Ito. Sir, paalis na ba kayo? Opo, sir. Balot na balot kayo, Kaya nga po, sir, malakas ulan. Kayo ba ay nagsasakay ng mga pasahero? Opo, move it. Okay, kamusta yung sitwasyon nyo ngayon? Hirap, sir, dahil nga maulan, tapos siyempre madulas yung kalsada. Kaya dandaan lang talaga. Pagka ganito ba panahon, malakas ang kita? Hindi naman, sir. Parang normal lang din. Okay, ano yung may bibigay mong mga tips sa mga pasahero natin para maging maayos ang inyong pagbiyahe? Siguro lang, sir. Mag-book na lang ng maaga para hindi sila malilate. Gano'n na lang, sir. May mga pasahero ba namimili ng motor na pagka nakita nila na medyo hindi maganda, cancel ako ng booking? Parang gano'n, sir. May iba kasi pag pick up mo, minsan kinakancel nila. Siguro nakita nila na maliit yung motor o gano'n, kinakancel nila. Pagka malaki yung sinasakay, doble bang pamasahe o Hindi naman, sir, ganun. Depende na lang po sa pasahero, nagtitip sila, ganun. Pero pag ganun, minsan wala naman. Pero okay lang naman. Okay, Manong, maraming salamat sa impormasyon na binibigay nyo sa amin. Okay, Andre, yan na muna ang mga huling sitwasyon mula rito sa may North EDSA, dito sa may Quezon City. Balik sa inyo, sa studio. Ingat kayo dyan, maraming salamat, Hannibal Talete. At bago po tayo tuluyang bumitaw, pasadahan po natin ulit ang mga balitang dapat tutukan ngayong araw. Bagyong Christine lalo pang lumakas bago ang pinangangambahang paglandfall nito. Pasok sa eskwela at government offices sa buong Luzon, suspendido na. Dahil pa rin po sa malakas na ulan, mga residente sa Naga City nalubog sa hanggang dibdib na baha. Habang sa Libon Albay, lubog din po sa tubig ang mga bahay. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, no-show sa pagdinig ng House Quad Committee sa War on Drugs. Pero dating Senador Laila De Lima,
Sumipot at idinetalye pa ang matrix at reward system ng Davao Death Squad. Habang si retired Colonel Jovi Espenido, aminadong kinausap lamang siya para diin si De Lima sa droga. Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy inaasahang haharap sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Mga kapwa-akusado niya sa human trafficking at child abuse, dadalo rin. Matapos ang banta ni Vice President Sara Duterte na huhukayin at itatapon sa West Philippine Sea ang labi ni dating Pangulong Marcos Sr., VP Sara at Senator Amy Marcos, friendship over na nga ba? Mga reply ng senador sa bise, cold na raw. Daan-daang maleta, backpacks at bagahe ng mga pasahero na iwan sa NAIA Terminal 3. Pumalya kasi ang baggage handling system ng paliparan. Kaya ang mga pasaherong lumapag na sa iba't ibang probinsya, nagulat na wala ang kanilang mga dala. At mga pelikulang maglalaban-laban para sa Metro Manila Film Festival, kumpleto na. Inanunsyo na yan kasi ang huling 5 pelikula na bubuo sa entries. Kabilang po sa mga dapat abangan ang thriller na Uninvited, horror film na Espantajo, mga drama na Hold Me Close at My Future You at action film na Topak. Para naman po sa mga kagigising pa lang at sa mga nais pong magbigay ng tulong sa mga kapatid nating naaapektuhan ng sama ng panahon, maaari po kayong magpadala ng tulong para sa mga naaapektuhan ng Typhoon Christine sa mga bank accounts na naka-flash sa inyong screens ngayon. Pwede rin po kayong magpadala ng tulong sa pag-scan ng aming Maya QR code. At Team Bahay, may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations po sa ating kapatid na si Jovelyn Baluyos. Oy, kasama pa ang baby, oh. O mag-iingat po ang lahat ng nasa mga tahanan nila ngayon. Mga kapatid, hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. And that is it para sa ating Meaningful Wednesday. Mga kapatid, ingat po and spread happiness lang. 63 days na lamang po mga kapatid, Pasko na! Kita-kits pa rin po tayo bukas at baka naman sa ating mga chikiting. More fun pa tayo dahil susunod na po ang Cocomelon na susundan naman ng PJ Masks at SpongeBob SquarePants. Mga kapatid, alam ko bumabagyo pero enjoy lang po natin ang ating araw, spread good vibes at tumutok lamang sa News 5. Keep smiling, yan po ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga, ang Good Morning, Kapatid!